Iminungkahi ng isang lider ng mababang kapulungan ng Kongreso na imbestigahan ng 7.2 trillion na inutang ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng 6 na taon. Ayon kay Deputy Majority Leader Janet Garin, karapatan ng taong bayan na malaman kung saan ginamit ang inutang ng nakaraang administrasyon at kung talagang nakinabang dito ang sambayan ng Pilipino. Government loans are a very serious matter. Why? Sinangla mo kasi yung future ng iyong mga anak at mga apo, and sometimes it's even more than that. So why is it important to talk about this? Kasi hindi pwedeng may blanket authority lang yan, just like what we saw in the pandemic. Noong pandemic kasi parang naging excuse na umutang kaliwat kanan, ani Garin. Lumobo ang utang ng nakaraang administrasyon noong panahon ng pandemya sa COVID-19 kaya nalagpasan na umano ang inutang ng mga dating pangulo ng bansa mula kay dating Pangulong Manuel L. Quezon hanggang kay dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Nakita naman natin na ang daming inutang para sa bakuna. Again, a no-no. Loans should be dealt sacredly kasi minsan madaling umutang pagkatapos bahala na si Batman sa bayaran. Ayon pa sa mambabatas. Ipinaliwanag nito na kapag palaki ng palaki ang utang ay palaki rin ng palaki ang nilalaan na pondo para sa pambayad ng interes pa lamang dahil sa tinatawag na automatic appropriations para masiguro na magbayad ang gobyerno sa utang nito sa loob at labas ng bansa. Not like the situation of the pandemic na ang mahal-mahal ng testing na binabayaran ng bawat tao. Ang laki-laki na nagastos ng PhilHealth noon sa testing. Sinisingil pa yung tao aside sa bayad ng PhilHealth. Pero nakikita natin bilyon-bilyon ang inutang para sa testing. Dapat libre na yon, ayon pa kay Garin. Imbestigahan nyo ang sarili nyo. Ito naman ang naging pahayag ng Partido Lakas ng Masa kaugnay sa ikinasang imbestigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso patungkol sa 7.2 trillion pesos utang noong Administrasyong Duterte. Naniniwala ang grupo ng mga manggagawa na gagamitin lamang ng mga mambabatas sa grandstanding ang nasabing pagdinig. Kung mayroon man anilang dapat imbestigahan, walang iba kundi sila mga mambabatas na nag-aproba sa naturang mga pag-utang. Mga hangal, sino nga ba ang nagbigay ng absolutong kapangyarihan para mangutang at gumastos ang butangerong Pangulo noong pandemya? Sino pa, kundi ang mismong Senado at Kongreso. Bahagi ng pahayag ni Calio D. Guzman, ang Pangulo ng Partido Lakas ng Masa. Tila ipinaalala rin niya na tuwang-tuwa pa noon ang mga mambabatas dahil ang bilyong-bilyong ayuda ay sa kanila ring mga makinarya pinadaloy na tumagos hanggang sa barangay. Ang paggamit sa kaba ng bayan sa sariling political interest ay modus operandi ng patronage politics na kabisado ng mga political dynasty. Ang kailangan ay audit at review para matuklasan ang mga illegitimate debts. Hindi imbestigasyon na in aid of grandstanding by legislators sapagkat hindi totoong pag-aayos sa pangungutang ang motibo ng ilang mga mambabatas. Paliwanag ni Calio D. Dagdag pa niya, maaaring gagamitin lang ng Kongreso ang mga lehitimong usapin ng taong bayan para sa alitan ng mga Marcoses at Duterte. Kasabay nito, iminungkahi ng grupo na ilunsad ang Citizens Debt Audit para mapag-aralan ang mga inutang ng gobyerno para na rin nila malaman kung ano mga utang ang maaaring ipakansela o pag-aanin ng sistema ng pagbabayad mula sa mga creditors. Marami na anilang mga bansa ang nakakuha ng cancellation sa mga illegitimate debts. Utang ng Pilipinas, lumobo sa Administrasyong Duterte. Hiniling ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares sa Senado at Kamara de Representantes na silipin ang paggamit ng confidential and intelligent funds ni Vice President Sara Duterte. Lalo na ang questionableng paggastos nito ng 82 million pesos umano sa food aid. According to information gathered by Bayan Muna,
VP Duterte spent 125 million of her confidential and intelligence funds just for the period of February 6 to March 29, 2023, or in a span of about 50 days. Worse, she again spent another 125 million pesos from April 25 to June 30, 2023, or just over 2 months, sabi ni Colmenares. Si Colmenares ay kilala bilang kritiko ng ama ni Sara Duterte na si dating Pangulong Duterte. Si Nery Colmenares, 62, ay isang veteranong human rights lawyer at aktivista na nakakulong ng 4 na taon noong nasa ilalim ng martial law ang Pilipinas. Noong 2018, naghain siya ng pangalawang petisyon na nag-aakusa kay Pangulong Duterte ng pagpatay at mga krimen laban sa sangkatauhan sa International Criminal Court sa ngalan ng 8 biktima ng digma laban sa droga, ang Anti-Terrorism Act of 2020. Nagsilbi si Colmenares bilang kinatawan ng bayan muna sa mababang kapulungan mula 2007 hanggang 2016. Noong 2009, tumulong siyang bumuo ng Makabayan Bloc o Makabayang Koalisyon ng mamamayan na binubuo ng mga social-civic party list, kabila ng Bayan Muna, Gabriela, Anak Pawis, ACT, mga guro at kabataan. During that period, she reported that she spent 22 million pesos for purchase of information and another 27 million pesos for payment of reward without explaining this huge amount in over just 3 months since the 2 items could overlap and be given to the same person. Dagdag pa nito. Binanggit ni Colmenares na mayroong 82 million pesos na ginastos para sa food aid na hindi umano pinapayagan sa ilalim ng COA, DBM, DILG, GCG, DND, JC number 2015-201 na may petsang January 8, 2015. Food aid is not intelligence work and cannot be a part of CIF expense. This supposed food aid is not allowed for CIF spending. Congress must require the OVP to produce the receipt of this spending, as this is no different from auditable government projects distributing aid, sabi ng dating Solon. She has not yet explained how she spent her confidential funds in 11 days in December 2022. And now was informed of another batch of spending in 2023. CIF must not be allowed because it diverts much needed funds from people's needs. Additionally, CIF is really vulnerable to corruption at madali siyang kurakutin. Dagdag pa ni Colmenares.